Ito po ay totoong kwento. Hindi po to parables, hindi to ano yung mga kwento na parang inahalimbawa lang. Oo, ang talinghaga. Ito po ay totoong nangyari. Na meron talagang isang babae na dinudugo. Pag-aaralan natin yung babae. Ano po ba ang nalalagayan nitong babae? Tingnan natin. Narinig niyo na po ba itong KPH? Sa mga nag-aaral, anong ibig sabihin ng KPH? Sa mga engineer dyan. Ha? Yes, kilometer per hour. Diba? KPH. Ngayon, iyan din ang ating pag-aaralan niya para matandaan nyo. Pag nakita niyo yung KPH, matatandaan nyo agad kung ano yung ating pinag-aralan. Yung K, pag-aaralan natin, ano nga ba yung kalalagayan ng babae? Ano ang kalalagayan ng babae? Ano nangyari dun sa babae? Ilang taon na may sakit? 12 years. Alam niyo po ba, noong panahon ng Old Testament, pag ikaw ay meron menstruation, ang tingin sa iyo ng mga tao ay unclean. Hindi ka pwedeng lapitan, hindi ka pwedeng kausapin, hindi ka pwedeng hawakan. Ibig sabihin, marumi ka, rejected ka. Ganon ang isang babae pag meron po noong panahon. Ngayon, imagine niyo po, 12 years na siya dinudugo. Kaya ibig sabihin, 12 years na po siya na ang feeling niya, rejected siya. Ang tingin niya sa sarili niya, at iyon ang pinararamdam sa kanya ng mga tao na siya ay hindi ka tanggap-tanggap, ikaw ay marumi, ikaw ay walang kuwenta, ikaw ay hindi pwedeng sumama sa amin. Ganun po ang kalalagayan niya. Hindi lang po yan. Naubos na daw sa kapapagamot ang kanyang ari-arihan. Ikaw wala naman na magkasakit ng 12 years. Lahat ng ipon mo, baka lahat ng pwede mong ibebenta mo, gumaling ka lang. Pero anong sabi? Diba, hindi raw siya gumaling. Bagkos, lumala pa raw ang kanyang sakit. Lalong lumubha. So, iyon po ang kalalagayan ng babae no. No po. Ngayon, kung iyahanin tulad natin, ikaw, ano ba ang kalalagayan mo ngayon? Ikaw ba, namumroblema ka ba sa buhay mo? May sakit ka ba na matindi? Tignan niyo po yan, matindi ang sakit. Ganyan ang kalalagayan. Matindi ba ang pinoproblema mo? Meron ka bang iniisip? Ano ba ang kinatatakutan mo? So, hindi ko po alam kung ano ang kalagayan mo. Feeling mo ba wala na nagmamahal sa'yo? Feeling mo ba nag-iisa ka na lang? Feeling mo ba sinaklubang ka na lang ng, parang, sabi nga, ang langit at lupa ay sinaklob na sa'yo. So, gano'n yung mga kalagayan, iba't ibang klase ng kalagayan. So, lahat po tayo, alam ko po, nasa kanya-kanya po tayong iba't ibang pinagkakalagyan sa buhay. Natatakot ka ba sa iyong kinabukasan? Feeling mo, hindi ka ba makakatapos dahil walang ipagpaaral sa iyo ang magulang mo? Feeling mo ba, hindi ka na uunlad? Ganito na lang ako. Hirap na hirap ang buhay namin. Ganun ba, hindi na magbabago ang buhay ko. Wala nang kabang-apag-asa. Minsan po, sa bawat kalagayan, may kanya-kanya tayong sitwasyon. Pero alam niyo po ba, ano ang ginawa at ano ba ang talagang naging nung babae, ibig sabihin, ano yung hakbang, ano ba yung kanyang kailangan doon sa kanyang sitwasyon. Yung P, isa pang P, yung kalalagayan. Kalagayan sa kanyang paligid, karamihan ng tao, siksikan. Tingnan niyo po, ibig sabihin, sa buhay natin minsan ganito, marami ang epekto din ng ibang tao sa atin. Sasabihin sa atin ng ibang tao, naku, wala ka nang magagawa. Ikaw naman ay pinanganak kang mahirap, ang lahi niyong mahirap, mamamatay kang mahirap. O kaya makakarinig ka, sasabihin, alam niyo po ba minsan, kamag-anak pa natin, natatandaan ko po nung araw, sabi sa akin ng mga tiyahe ko, naku, wala akong 18 anyos, mabubuntisan na yan, magkakaroon na yan ng asawa. Naku, yung batang yan, walang mararating sa buhay yan. No po, minsan yung mga taong nakapaligid sa atin,
Iyan yung nagiging kahadlangan para sa atin, para maabot natin yung mga dapat ay para sa atin. So, ganun din yung kalagayan ng babae. Meron siyang kahadlangan, yung paligid niya ay merong madaming kaguluhan bago siya lumapit sa ating Panginoon. Ngayon yung letter P, di ba K? Yung kanyang kalalagayan. Yung P, ano yung P? Ano ba yung pangangailangan niya? P. Ang pangangailangan ng babae ay? Ano po ang kailangan ng babae? Ikaw, ano kaya ang pangangailangan mo? Pera. Kailangan ko rin yan, pare. So, tayo may kanya-kanya tayong pangangailangan. Unang-una, alam ko po, kailangan natin ng pera. Amen po ba? Ayan. So, meron tayong pangangailangan. Mga bata, feeling ng mga bata, ay, alam niyo ba, mga bata, yan ang walang problema no? Kasi hindi sila problema sa pangailangan tayo mga magulang. Kaya po, alam niyo po, ang isang katangian niya ng mga bata, yung sobra silang nagtitiwala talaga sa kanilang mga magulang. Pero tayo, alam ko po, hindi lang pera ang ating pangangailangan. Number 1 yan. Pangangailangan din natin ang feeling ng iba, pagmamahal. Yung iba, lalo mga kabataan, ang feeling nila, naghahanap sila ng someone na magpapahalaga sa kanila. No? Minsan, ang asawa sa mag-asawa, ang pangangailangan, atensyon. No po, maraming klase ng pangangailangan. Hindi ko po alam kung ano ang pangangailangan nyo, pero alam ko po, sa inyo, laging may kulang. Amen po ba? Kaya ano ang kulang sa inyo? Ano ang kailangan natin? Kung ang babaeng ito, ang kailangan niya ay kagalingan, tayo ngayon, ano ba talaga ang kailangan mo bukod sa pera? Kagalingang espiritual, kagalingang pisikal. Alam niyo po ba, gumaling yung iyong personal na katauhan, mabago ang iyong buhay, matanggal yung mga ugali, bisyo na ayaw mo. Yan ang pangangailangan natin na minsan hindi natin kontrolado na bakit marami tayong gusto pero hindi natin nagagawa. So, iyan po yung kalalagayan ng babae. Ito yung pangatlo, yung H. Bagamat siya ay ang kalalagayan niya ay hindi maganda ang kanyang sitwasyon, siya ay may pangangailangan. Itong pangatlo, ano ba yung hakbang na nakita natin na ginawa ng babae? 3 N ang matatandaan niyo po. Nakarinig. Nabasa niyo ito sa verse 27. Ang sabi niya, nakarinig siya ng tungkol kay Jesus. Ano kaya ang narinig niya? Alam niyo kasi noon, si Jesus usap-usapan, uy, merong nagpapagaling. Uy, merong bulag na nakakita. Uy, merong ketongin na pinagaling si Jesus. Meron babae na babaeng namamaaklifan na bago ang buhay ni Jesus. Ganun na po ang mga kwento. Uy, alam niyo ba na buhay ni Jesus si Lazaro? Ganun po yung mga narinig ng mga kwento kay Jesus. No po, kaya narinig niya ngayon na merong Jesus na nagpapagaling daw ng sakit at karamdaman. Kaya nung marinig niya, ito ang pangalawang ginawa niya. So verse 27, nakipagsiksikan daw siya. Di ba yung kalagayan niya kanina ay sobrang daming tao. So hindi niya nakita yung kanyang kalagayan, yung mga sinasabi ng tao o yung karamihan ng tao, hindi niya tinignan. Naku, hindi na ako lalapit kay Jesus, mahirap lumapit doon. Ang daming tao. Hindi niya po naging hadlang yung dami ng tao, kundi siya ay nakipagsiksikan. No? At ang sabi niya, anong sabi niya kanina sa Bible? Mahipo ko lang ang laylayan ng dulo ng damit ni Jesus ay gagaling na ako. Kaya yung pangatlong N na sinasabi dito, naniniwala siya. Ha? Naniwala siya. So yung 3 N na ito, ang nagpagaling doon sa babaeng balo. Na siya ay nakarinig tungkol kay Jesus at siya ay nakipagsiksikan sa karamihan ng tao at siya ay naniwala na gagaling siya. Maahipo lang niya
ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Ngayon po, alam nyo, may kanya-kanya nga tayong kalagayan sa buhay. Ito po ang tanong, naniniwala ka ba na kaya kang iligtas ng Diyos sa sitwasyon mo na pinakapangit? Naniniwala ka ba na kaya kang pagalingin ng Panginoon sa iyong sakit at karamdaman? Naniniwala ka ba na kaya mong maabot ang iyong mga pangarap? Naniniwala ka ba na kayang paunlarin ng Diyos ang buhay mo? Naniniwala ka ba na kayang baguhin ng Diyos ang pamilya mong sira? Naniniwala ka ba na kayang baguhin ng Diyos ang asawa mong pasaway at anak na pasaway? Naniniwala ka ba na kayang baguhin ng Diyos ang isip mo na negatibo? Naniniwala ka ba na kahit sa tingin mo walang ipagpaaral sa iyo ang nanay mo, makakatapos ka ng pag-aaral? Amen po ba? Alam niyo po, sa buhay po natin ito, ang kailangan lang po natin ay ang ininiwala. No po, sa lahat ng kayang gawin ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong nanalig sa akin. Ngayon po titingnan po natin, tayo po bilang mga Kristiyano, alam ko po, taas ang kamay yung marami ng ginawa ang Diyos sa buhay niya. Amen. Marami na, napatunayan na natin ang Diyos mabuti, ang Diyos nagpapagaling, ang Diyos nagpapala. Alam niyo po ba, dapat po tayo, maging instrumento din tayo para sa ibang tao. Alam niyo po, kung walang narinig ng kwento yung babae, palagay niyo ho, malalaman niya na merong Jesus na nagpapagaling. Wala, di ba? Kaya alam niyo po ba, kaya nung hinanap ni Jesus, yung babae, alam niyo po kung bakit? Sabi niya, sino yung humingi po sa akin? Kasi naramdaman ko na merong lumabas na kapangyarihan sa akin. Hinanap ni Jesus yun eh. Sa tingin niyo, alam ni Jesus yun o hindi? Alam. Pero alam niyo kung bakit niya inaalam? Gusto niyang matanyag na merong Diyos na kayang magpagaling. Kung makikita nyo, doon sa bandang dulo, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Diba, ito ay pagpapakita na ang Diyos talaga ang siyang tangi lang sagot sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ngayon, alam niyo po, at gusto rin niya na makita ng maraming tao na merong Diyos na kayang magpagaling. Diba? Kasi, dadalhin na naman ang kwento. Uy, alam niyo ba, yung babaeng bako na 12 years na may sakit, pinagaling ni Jesus. At alam niyo, dahil sa kwentong iyon, marami na namang tao ang lumalapit kay Jesus. Kaya alam niyo po, kung meron mang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay, ikuwento po natin yan. Amen po ba? Kaya ho napakahalaga na tayo ay nag-share. Kasi alam niyo po, habang sinasabi natin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, ang nalalaman natin, maraming tao po ang lumalapit sa Kanya at marami ang gumagaling na tayo naman yung maging instrumento na merong tao na maniwala sa Diyos. Amen po ba? Kaya po pag may ginawa ang Diyos sa buhay natin, huwag po tayong mahiyang ikuwento. Huwag po tayong mahiyang i-share. Huwag tayong mahiyang ipaalam sa ibang tao na alam mo ba, ang buti ng Panginoon, ang buhay ko, dati sobrang parang wala ng kwenta. Pero dahil sa Panginoon, nabago ang buhay ko. Kaya, alam niyo po, walang iba na sa buhay natin ito na tayo ay paniniwalaan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen po ba? Siguro naman po, alam niyo ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala sa bagay na hindi mo nakikita. Ang paniniwala
sa bagay na para pong imposible. Pero alam niyo po ba, sa buhay natin ito, yan po ang kailangan natin. Yung pananampalataya at paniniwala na meron pong Diyos na kayang sagutin ang lahat ng ating pangangailangan, na kayang baguhin ang ating kalalagayan. Kailangan lang po natin merong gawing hakbang. Amen po ba? Hindi, lagi po natin, ano sabi, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Nakita niyo po, sa tingin niyo po ba yung babae, kung hindi siya lumapit kay Jesus, gagaling kaya siya? Hindi. May ginawa siyang effort. Nakipagsiksikan siya. Di ba? Alam niyo ba yung pagsiksikan sa concert, alam niyo yan. Ngayon may parada, may siksikan. Pero alam niyo po ba, meron siyang ginawa. Kaya dapat din po sa buhay natin, may gawain tayo. Wala ka nang pera. Ano gagawin mo? Magtatamad-tamaran ka pa. Hindi po babagsak ang pagpapala sa langit. May sakit ka na nga. Hindi mo naman iniingatan ng sarili mo. Ibig ko sabihin, kain ka pa rin ng kain ng bawal. O, nagtuturuan. Di ba, ibig ko sabihin, meron tayong effort. Paano ka magagalingin ng Panginoon? Hindi ka lang, dapat yung paniniwala mo ay nilalakaran mo. Meron kang ginagawa. Di ba? Ang feeling mo na nga, rejected ka na. Wala ka pang inisip, kundi walang nagmamahal sa akin. Wala na talaga. Ibig ko sabihin, dapat ang feeling mo gano'n, nilalabanan mo yan, magbasa ka ng Bible. Mahal ako ng Panginoon. O isipin mo yung magagandang bagay. Hindi ako kailangan malungkot. Ibig ko po, para tayo maalis doon sa kalalagayan natin, meron tayong dapat gawin. No po, kasi alam niyo po ba, kung wala tayong gagawin, hindi tayo makakaalis doon sa ating kalalagayan. No po, kaya yung tatlong ended, no po, ayan, makarinig, kailangan din natin matutong makinig. No po, kailangan nating makinig sa aral ng Panginoon, makinig sa payo ng magulang, yung mga bata, makinig sa payo ng mas nakatatanda. Ibig sabihin, yung mga karanasan ng ibang tao, alam niyo po ba, yan ay pinaka-the best na teacher, yung karanasan. Kaya nga nung narinig ng babae, ibig sabihin, meron na nangyayari, totoong nangyayari, totoong nagpapagaling ang Diyos, totoong nagbabago. Kaya ibig sabihin po, dapat matuto tayong makinig. Kung gusto mo na babago ang iyong buhay, kung gusto mo na maalis ka sa sitwasyon na pangit mo, kung gusto mo na maiba yung takbo ng buhay mo, dapat marunong tayo makinig. Amen po ba? Kaya dapat tayo madalas nakikinig sa sermon, dapat tayo nakikinig sa sinasabi ng iba, sa payo ng iba. Ngayon po, YouTube. Ang dami nyo, gawin nyo. Kung meron kang gustong mapakinggan, YouTube lang. Pero ang isang pinakamaganda, makinig tayo sa salita ng Diyos. Magbasa tayo ng Bible. No po, pagkat iyan po yung ating gabay talaga sa buhay. Kaya po ngayong umagang ito, ano ang sitwasyon mo sa buhay mo? Sabi ko nga, ang feeling mo, down na down ka, abay, kung palulungkutin mo ang buhay mo, kawawa ka. Ang feeling mo, walang nagmamahal sa'yo. E di isipin mo, pag yan ang inisip mo, alam niyo po ba nakakalungkot ang mga pangyayari ngayon? Sa mga kabataan, madami ang nagpapakamatay. No po, kasi merong kulang. No po, may kulang. Pero alam niyo po ba, merong Diyos na pumupuno, di ba? Merong Diyos na kailangang pumuno at kayang punuan lahat ng kulang sa buhay natin. So, okay po, balikan natin, reviewin natin. Ano po ang kalagayan? So, ano man ang kalagayan natin sa buhay? Malungkot ka, feeling mo walang nagmamahal sa'yo, andyan ang ating Panginoon. Kaya tayong alisin sa kalagayan. Ano yung letter B?
kailangan. Anong kailangan mo? Pera, kagalingan, pagmamahal, atensyon, no? Pagbabago, kaligtasan, kaya mong ibigay ng Panginoon ano man ang iyong pangangailangan. Letter H, hakbang. Tandaan niyo lang yung tatlong hakbang. Nakinig, nakipagsiksikan, at naniwala. Kaya po ngayong umagang ito, kailangan po natin gumawa ng effort para sa Panginoon. Kung ikaw ay lubusan na feeling mo, Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Meron ka bang matagal na nasakit, karamdaman, physical, may sakit ka, o meron kang sakit sa puso mo? Marami kang hinanakit, marami kang takot, marami kang alalahanin, marami kang mga sobrang tinadalang damdamin sa puso mo. Alam niyo po ba, kaya nga pagalingin ng Panginoon sa buhay mo ito. Ang kailangan lang, tayo ay lumapit sa Panginoon, makipagsiksikan tayo, at paniwalaan, Panginoon, ikaw ang kailangan ko sa buhay kong ito. Kaya alam niyo po, yun lang eh. Wala po tayong ibang kailangan, kundi ang ating Panginoon. Kaya, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na kaya kang samahan ng Diyos? Kaya kang ialis ng Diyos? Kaya tayong baguhin ng Diyos? Kaya tayong mahalin ng Diyos kahit sino man tayo? Kaya tayong tanggapin ng Diyos? At kayang baguhin ng Diyos yung sitwasyon mong pangit? Ilagay ka sa pinakamagandang sitwasyon. Kasi po, ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Kailangan lang po natin maniwala na ang Panginoon ang tanging sagot sa ating buhay. Kaya ngayon po umagang ito, hayaan po natin, nabalikan natin, ano ba yung mabigat mong sitwasyon sa buhay mo? Ano ba ang iyong pangangailangan ngayong umagang ito? Ano ba yung pinakamatinding problema mo? Ano ba yung pinakamasakit na nararamdaman mo sa buhay mo? Kaya kang samahan, kaya gawin ng Diyos na ayusin ang buhay mo. Kasi walang ibang Diyos na tutugon sa lahat ng ating mga panalangin at kahilingan, kundi ang ating Panginoong Yesus, na kaya niyang sagutin lahat ng ating mga problema at pangangailangan sa buhay. Sa aking isipin, kaya mo. Tayo po lahat ay tumayo. At hayaan po natin na ang matang ito habang isang Kalakas, alam po ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di magagamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di magagamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan, walang
sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking karanasan, higit sa higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Mahal ko ay hawak mo, di naman masabihin ko. Mahirap sa'yo, wala mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Wala mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Imposible sa'yo. Hindi ko po alam kung ano ang sitwasyon na meron po kayo ngayon. Kung ano man po ang kalalagayan na inyo po pinaglalakad. Marami sa inyo merong sakit at karamdaman. Pisikal. Merong sakit sa kanyang puso. Sakit sa damdamin. Meron sa inyo takot. Takot sa hinaharap. Takot sa kinabukasan. Takot kung anong mangyayari sa kanyang pamilya. Marami sa atin takot na hindi natin alam ano ba ang mangyayari sa ating buhay. Marami sa atin ang nag-aalala dahil wala tayong kakayahan. Paano natin mapapalaki ang ating mga anak? Paano mo mag-aaral ang aking mga anak? Pero alam niyo po ba, kahit ano ang kalalagayan natin sa buhay, kayang gawin ng Diyos ang pinakamabuti. Kahit anong kalagayan mo, ang feeling mo wala kang kwenta. Sinasabi sa iyo ng marami, wala kang mararating sa buhay. O ang feeling mo, ang sitwasyon mo parang imposible maabot mo ang iyong mga pangarap. Pero alam niyo po ba, na merong Diyos, na merong totoong Diyos, na kayang baguhin ang pinakapangit na sitwasyon. Kayang baguhin ng Diyos ang mga pangyayari sa buhay natin para maging maganda ang ating buhay. Kasi ang Panginoon, sobrang mahal tayo. Sobrang ang Diyos
makinig sa ating Diyos. Matuto tayong makita at maramdaman na mayroong Panginoon na kailanman nagmamahal sa iyo sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Ngayon pong umagang ito, sabihin mo sa Panginoon, ano man ang sitwasyon mo, Panginoon, kailangan kita sa buhay kong ito. Panginoon, gusto ko na mabago ang buhay kong ito. Panginoon, kailangan kita. Hindi ko alam kung saan pupunta ang buhay ko. Lord, Ikaw ang Diyos na walang imposible sa iyo. Lord, we do our effort. Lalapit kami sa iyo, Panginoon. Maniniwala kami na Ikaw lang ang Diyos na kailangan namin sa buhay namin ito. Pagkat Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, na kayang gawin ang maraming bagay. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Kaya mong pawiin ang aming takot. Kaya mong tanggalin, Panginoon, yung aming mga aalinlangan. Lord, kaya mong tanggalin yung mga negatibong isip sa buhay namin at isip. Kasi Ikaw yung Panginoon na makapangyarihan sa buhay namin. Kausapin mo ang Panginoon, mahal ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Kaya ng Diyos na ayusin ang buhay mo na wasak. Kaya ng Diyos na punan lahat ng kulang sa buhay natin. Ang pamilyang ba, broken family, kaya buuin ng Panginoon ang pamilya
naniniwala ko na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nakikita ko po ang bawat kamay na naandito ngayon. Naniniwala kami, Panginoong Jesus, na walang imposible sa iyo. Ano man ang pangailangan ng bawat isa sa amin. Ano man yung mga kahilingan, Panginoon. Naniniwala kami na ang iyong kapangyarihan ay bababa ngayon sa buhay ng bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, ikaw ang Diyos na magbabago ng aming sitwasyon. Ikaw ang Diyos na tutugon sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na hindi iiwan sa amin. Ikaw ang Diyos na magmamahal sa amin sa lahat ng panahon. Lord, Banal na Espiritu, salamat po. Salamat pagkat kaya mong baguhin ang aming buhay. Kaya mong sagutin lahat ng aming katanungan. Kaya mong bigyan ng magandang kinabukasan ng aming pamilya. Kaya mo, Panginoon, pagandahin ang buhay ng aking sambahayan. Kaya mo, Panginoon, pag-abuhin muli ang pagmamahalan naming mag-asawa. Lord, lahat, ano man, ang mga kailangan ng bawat isa, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na walang imposible. Kagalingan sa pangalan ni Jesus, O God, sa lahat na may sakit at karamdaman, ang kagalingan ay sa atin, sa pangalan ni Jesus. Lord, buhay mo na ikaw ay Diyos. Yes, Lord, you are God of the impossible. Kaya mo gawin ang maraming bagay. Lord, kaya mo gawin ang buhay. Kaya mo, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pasalamatan natin at ihayag ang Salamat po sa iyo, aming Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Hallelujah. We thank you, Lord.